Malawakan pa rin na pag-ulan sa kanluran ng Visayas kasama ng Palawan at Mindanao, pinag-iingat. Pero hilagang bahagi pa rin ng Northern Luzon, patuloy ang hot dry na panahon kasama na ang Petro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. Mataas na favorable sa may bandang Vietnam nagdudulot ngayon ng malawakang pag-ulan sa bahagi ng Vietnam at Thailand. Senyalis na ba ito ng paglakas ng southwest monsoon? Tatalakayin natin. At kapansin-pansin pa rin ang pagtaas ng ating temperatura hanggang sa pagtatapos na ng Mayo. Bakit ganito? Alamin din natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 24, 2025. Ang oras nating prospect may maga ay alas 10:28 na ng umaga. Bagamat patuloy pa rin ang hot dry weather dito sa atin sa Luzon hanggang bandang bahagi ng Southern Luzon, especially sa may bandang Camarines Norte o ilang parte ng Quezon Province at Bicol Region. Again, hindi po yan epekto ng ridge of high pressure area gaya ng binanggit kahapon ni Pag-asa. Pero kalaunan ay inalis na rin nila ito. Siguro matapos na ma-confirm na wala po tayong umiiral na ridge of high pressure area dahil nga po mula kahapon ay mababa ang ating naging atmospheric pressure na halos umabot nga ito ng 1,006 hectopascals. Ang ebidensya base sa ating instrumentation ng ating weather station. Kung titingnan natin sa temperature humidity graphs for 7 days, makikita po natin yung ating atmospheric pressure mula kahapon ay nanatiling napakababa at bumaba pa nga ito, umabot sa 1,002 hectopascals na halos low pressure area po. At dahil sa sobrang naging mababa po yung atmospheric pressure, since kahapon ay hindi maituturing na meron tayong umiiral na ridge of high pressure area dito sa Luzon. At makikita natin mas mataas din ang propagation ng temperatura natin since May 18. Mapapansin ninyo, mas tumataas pa po yung ating air temperature. Kung mapapansin niyo po sa ating real-time graphs, mismo yan sa aking aparato ngayon na bago, na kasama sa aking air quality sensor. Lumalabas tatlo po ang aking temperature and hygrow sensor. Bawat sensor kasi is may kasama palaging temperature and hygrow sensor at atmospheric pressure barometer. Yan. Kaya yung mga iba't iba nating aparato may kanya-kanya po silang sariling temperature at hygrow. At makikita po natin, pasensya na po, at makikita po natin dito ay mula kahapon bumaba pa yung ating humidity. Halos naging drier tayo kahapon. Umabot sa halos 29% yung grabbing dryer natin. Kung titingnan naman natin sa actual weather station na humidity natin kahapon, base sa ating station graphs, yan, kung babalikan po natin para makita natin yung comparison, makikita po natin ay lowest 47% yung naging pinakamababang hygrow natin kahapon. So dahil hot dry po tayo, makikita po natin na nagkaroon tayo ng hot dry weather kahapon ay naging mababa naman yung ating atmospheric pressure. Kung titingnan natin yung barometric pressure kahapon ay umaba sa pinaka lowest of 1,006 hectopascals. Ayan o. Yung recorded na atmospheric pressure 1,006 hectopascals. So mapapansin niyo hindi po siya maituturing na meron tayong ridge o umiiral tayo na ridge of high pressure area dahil mababa nga po. Kung tutusin nga po since May 19 ay mababa po ang ating atmospheric pressure at sunod-sunod po yung mga localized thunderstorms natin. At mula nung May 22 hanggang kahapon ay mas bumaba pa nga po ito sa 1,006 hectopascals. Halos invest itong may tuturing o meron tayong low pressure area. So dahil nga po dyan ay hindi natin masabi o hindi natin pwedeng sabihin na meron tayong ridge of high pressure area na umiiral dahil hindi naman umabot sa more than 1,011 hectopascals
mula nung isang araw ang ating atmospheric pressure. Ayan, mismo yan. Hindi po yan forecast ha. Yan po yung actual reading ng aking weather station sa Caloocan. Since Metro Manila po ang reading ng aking aparato, hindi natin maituturing yan na epekto yan ng ridge of high pressure area gaya ng binanggit ni Pag-asa mula kahapon. So kung napansin siguro nila na mas bumababa yung ating hydro at atmospheric pressure, ay inalis na rin nila kalaunan kahapon ng hapon. Tinanggal na rin agad nila yung kanilang broadcast na merong tayong umiiral na ridge of high pressure area. Malamang nagbase lamang sila sa satellite imagery na nagkaroon lang ng dry yung paligid natin sa Northern Luzon, inakala na nila na epekto yan ng ridge of high pressure area. Well, kung titingnan din natin sa mga recordings ng kanilang surface o yung kanilang surface map, wala ring umiiral na ridge of high pressure area. Ayan, ito yung mismong atmospheric pressure mula sa data feed ni Pag-asa ngayong umaga. At makikita natin, mahina o mabababa lamang ang atmospheric pressure. Nagkakaroon pa nga ng frontal system anomaly gaya na ating piniliwanag o nireport kahapon at nung isang araw. Bumababa pa nga po yung atmospheric pressure. Dagaya na po ng ating report tungkol dyan sa frontal system sa extreme Northern Luzon ay nagkakaroon po ng anomalies at nagkakaroon ng convection o yung convergence dyan sa paligid niyan. Hindi nga lang siya matutuloy din, malakas nga po yung jet stream dito sa ibabaw na sinasalubong naman ng napakamainit natin at tuyo na easterly. So nagkakaroon ng frontal system front dyan. Yun po ang resulta, at kung titingnan natin sa pinaka-satellite imagery ay nagdulot nga po ng malawakang pag-ulan. Diyan nga po sa may bandang Eastern China at Northern Taiwan, ayan. At sunod-sunod po ang malawakang pag-ulan sa kanila na umaabot na rin sa ilang bahagi ng Japan at South Korea nga po, ayan So maliwanag niya. Pero kung mapapansin natin sa buong Luzon, akalain mo nga naman meron tayong ridge of high pressure area dahil napaka-dry po ang ating paligid, hot dry po ang ating himpapawid. Halos blue skies, halos wala tayong kaulapan. Dahil nga po, hindi yan ibig sabihin meron po tayong ridge of high pressure area. Again, isa po itong phenomenal na nataon lamang na malakas po ang daloy ng ating hot dry winds mula sa silangan dagat Pasipiko, yung tinatawag nating easterly trade wind. Napakalakas lang yung daloy niya. At dahil sa sobrang lakas po niya, halos very dry po ang nangyayari sa kalupaan natin sa Northern Luzon. Kaya ingat po sa posibleng pagtaas po ng ating combustion ng fire CBI index dahil malakas po yung ating easterly trade wind at hot dry pa yan. Kaya posibleng magkaroon na naman ng mga wildfire. So lagi nating pinapaalalanan yan. Sa ngayon ay mababa naman yung ating current CBI index. Wala naman tayong masyadong nadedetect. Pero kahapon ay nag-moderate po yan. Halos mag-high po yung ating CBI fire danger kahapon po yan. Nag-moderate kung napansin ninyo kahapon. So, maging alista pa rin po tayo dahil dahan-dahan po tumataas din yung ating Chandler Fire Index. So, yun po yung pinakapaliwanag natin yan mga folks At wala sa ating lightning detection system, may mga nadetect ang aking aparato sa Caloocan, at least 3 lightning strikes dito sa baybayin ng bandang Quezon Province. Pero mas marami sa may bandang Katimugan, lalo na sa may bahagi ng Mimaropa at west portion nga po ng Visayas. Kung maalala ninyo, nung isang araw ay mataas nga po ang anomaly of tropical cyclone Genesis o yung maapektuhang lugar sa may bandang Palawan at Mindanao. Hindi man naging low pressure area sa ngayon yung Genesis dyan, pero mataas po ang porsyento na maapektuhan ang paligid na yan ng surface trough na may dala-dalang malawakang ulan. At nangyari nga po at nagkaroon na nga po ng mga pagbabaha, especially sa ilang bahagi ng Davao Region. So mag-iingat po. Nakataas din ang thunderstorm watch ngayon sa NCR as of 10 o'clock AM ngayong umaga. Well, kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna. Well, base yan sa data feed ni Pag-asa. So within 12-hour period po yan. Pero kung titingnan naman natin sa ating forecast and storm prediction, maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan, 10%, maaring isolated rain showers lang ito or mga afternoon rain showers na naman. So, importante pa rin ang payong kahit na hindi umulan dahil yung tinding sikat ng araw naman ang magdudulot ng maalinsangan at nakakasunog sa balat na tindi ng UV radiation. At sa ngayon, ang ating UV radiation ay 11, index 11, ibig sabihin delikado yan, within 10 minutes, sunburn kagad ang aabutan natin. So, yun, importante pa rin ang payong mga folks.
Sa ilang bahagi naman ng Mindanao, kasalukuyan nga po silang may mga heavy rainfall dyan, lalo na sa may bandang kaluran nga po. Ilang araw na po silang tuloy-tuloy na inuulan dyan at tuloy-tuloy pa rin ito mag-iingat. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na extension ng Intertropical Convergence Zone nga po. At base dito sa data feed ng ating dashboard ay nakataas sa halos ang yellow rainfall warning sa buong Zamboanga Peninsula. Well, associated na yan. Binanggit na natin yan kahapon at itong isang araw. Hanggang sa buong kanluran nga po ng Sorsogon at ilang bahagi nga po ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Apektado pa rin po ang bahagi ng Davao Region, so wag baliwalain ha. At inaasahan ang buong Cotabato, South Cotabato na yan, hanggang dyan sa may banda Sarangani, Mapa, Zamboanga, Sibugay man yan. So halos buong kanluran ng Mindanao ay asahan ang heavy rainfall na ayon sa data feed Pag-asa, nasa yellow warning daw ang moderate rainfall sa kanila. So magiging cluster po yan, tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan yan, so wag natin baliwalain pa rin mga folks ha. So diretso agad sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin dito sa amin sa Caloocan. So medyo nagkakaroon kami ng overcast and gloomy dito sa Caloocan, pero tuloy-tuloy pa rin ang hot dry weather dito sa atin sa NCR, so iwasan pa rin magbibilad ha. Sa lowest temperature nito lang na kay weather station kaninang 5:09 AM nakapagtala kami ng lowest of 28.5 degrees Celsius. Kahapon, grabe ang aming naging air temperature kahapon. Pumalo sa 37.3 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 3:58 PM. So titingnan natin kung tayo sa Caloocan o dito sa amin sa Caloocan na may pinakamataas na air temperature. Pero kung titingnan sa heat index, kahapon nakapagtala kami ng 50.3 degrees Celsius na grabe rin ang naging heat index sa amin sa Caloocan. So, tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangan sa atin ha, dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So, kung titingnan naman natin yung heat index forecast ngayong araw ng Sabado, as of 9:15 AM sa Caloocan, ay nakarecord na kami ng 44.1 degrees Celsius danger na heat index. Pero sa forecast, as of 10 o'clock AM ay sakto naman 44 degrees Celsius ang inaasahan nga namin na heat index. Kaya medyo napahanga ako kay ECMWF ngayon. Almost very accurate yung kanilang forecast. Dahil tumutugma sa reading ng aking weather station sa Caloocan. Doon sa kanilang forecast. Ayan, 44 degrees Celsius. Tumutugma talaga yung forecast. So, confirm na napakaseryoso ni ECMWF pagdating sa pag-forecast nila. At napakaganda ng kanilang data feed at na gagamit naman natin ng maayos. Pero sa maghapon na heat index forecast sa amin sa Caloocan, tataas pa raw yan hanggang 47 degrees Celsius. Mamayang tanghali, 12 o'clock hanggang 1:00 ng hapon. At pagpasok lamang ng bagong balita, meron tayong latest na malakas na intensity 5 na lindol as of 10:38 AM o 10:39 AM po. Ayan. So stay tuned lang po, ipapost ko muna to sa Facebook page. So ayan, inantay natin na magkaroon ng complete triangulation yung na-detect na malakas na intensity 4 ang aking seismometer. From intensity 6 ay nag-recalculate ito sa intensity 4 na lindol. At naramdaman yan sa buong Ilocos Norte, La Union hanggang Pangasinan area. Hopefully walang nasaktan. At base sa latest data feed, mula sa aking webpage, direct data mula kay Feebox ay nandyan yan sa west o northwest ng Luna, La Union or bandang southeast ng Bacnotan, dyan sa may bandang La Union. Iba-iba kasi lumalabas sa mga triangulation base dito, lalo na sa real-time world seismic monitoring southeast naman ito ng Bacnotan o west ng San Gabriel. Kay Feebox naman, nasa dagat ang epicenter daw nito. Diyan nga po sa may bandang northwest naman ng Luna, La Union. So, hindi magkakapareho. Normal lamang po yan dahil ang epicenter ay cluster po yan. Malawak po ang cluster ng wave traveling. Kaya yung epicentral, hindi talaga 100% eksakto yung naging epicentral. At depende yan sa maraming seismometer na nagtatriangulate. So kung mas marami dito sa may bandang west portions ng San Gabriel, ay lalabas sa San Gabriel po ang epicenter. Pero sa data feed ni Feebox ay nasa dagat ito, na nasa northwest ng Luna, La Union. Magnitude 5.4 po ang naitala sa kanila.
pero sa aking seismograph ay 5.3 po ito. Pero pare-pareho kami na natagte 10 km lamang ang lalim, kaya nagkaroon ng intensity 4 na lakas ng pagyanig. Ayan, oh. So ramdam yan sa buong Ilocos Sur, La Union, hanggang dyan sa may bandang Bolinao, Pangasinan, Dagupan, hanggang Trinidad, Baguio. So yung mga bumibiyahe ngayon dyan sa may bandang mga matataas na kabundukan sa paligid ng La Trinidad o Baguio ay restrain po muna. Kung maaari, medyo atras-atras muna, baka magkaroon ng biglaang landslide po. Dahil naramdaman din ang pagyayanig dyan. At least intensity 3 na pagyanig. Malamang naramdaman yan sa bahagi nga po ng Benguet at Baguio City. So ingat po sa mga kababayan natin just in case po. At sa mga bumibiyahe ngayon, baka biglang magkaroon ng landslide, lalo na sa may bandang Marcos Highway, ay kumaari ay medyo layo-layo po muna sa pinakatalampas dyan sa bahagi na umaakyat pa lamang ng Baguio. Baka biglang magkaroon ng landslide dahil nagkaroon kayo ngayon ng pagyanig, eksakto 10:36 AM naman yan. So sa aking seismograph ay 10:37 po ngayong umaga na nag-arrive dito sa amin sa Caloocan yung pagyanig. So hopefully at tinitingnan din natin yung sea level kung tumataas din. Walang latest data feed si Ilocos Norte. Dito naman sa may bandang Olonga po ay normal naman, wala namang masyadong vibration sa may Subic Bay. So walang inaasahan tayo na tsunami warning. Wala po tayong inaasahan na tsunami warning. Yan sa nag-refresh po yung site. Yan, so titingnan po natin. Sa Manila Bay naman ay normal naman ang sea level. Wala ring masyadong vibrations na nag-propagate. So wala tayong inaasahan na tsunami warning po na itinaas. Yan, wala po. Wala tayong inaasahan po na tsunami warning po na nakataas. Yan. So at least meron tayong ginagamit na monitoring para sa posibleng tsunami. Yan. Wala naman po nakataas, so wala pong dapat ikabahala. Pero expected ang mga aftershocks mga folks ha. Yan, hinabol natin dahil nag-alarm po yung ating seismometer sa likod ko. Kaya tinignan natin kung iyan ba ay natural earthquake or talagang lindol nga. At napatunayan nga natin ay isa nga po talagang itong lindol. At nag-register yan sa ating sa helicorder, ayan o, sa ating webpage. So makikita nyo yun sa aking webpage. So balik muna tayo sa ating lagay ng panahon uli at tingnan natin yung lagay ng heat index natin kung ano yung magiging forecast uli. Lalo na sa iba't ibang bahagi ng bansa. So punta tayo sa ating heat index forecast nationwide at sa selected areas sa ibang bahagi ng bansa. Tingnan muna natin sa may bandang Ilocos Norte. Ang inaasahang forecast sa inyo dyan, 42 degrees Celsius. Pero tataas pa rin daw yan hanggang 43 degrees Celsius. Mamayang 11 o'clock o ngayong 11 na, so malapit na, 5 minutes na lamang. Expected heat index sa inyo dyan hanggang 43 degrees Celsius at mukhang yan na raw ang pinakamataas na magiging heat index ngayong araw. Sa Tuguegarao naman, inaasang heat index sa inyo 42 degrees din daw o 42 degrees Celsius din daw, pero aabot pa yan sa hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna at dire-diretso yan hanggang mamayang alas 4 ng hapon. So yan na yung lalabas sa pinakamataas na heat index ninyo dyan sa may bahagi ng Tuguegarao. Sa Santiago naman, sa Isabela, sakop po yan ng Isabela, expected heat index 41 degrees Celsius, pero aabot pa rin daw yan sa 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. Yan, hanggang alas 3 yan ng hapon. So ingat pa rin dahil nasa mataas pa rin ang inyong heat index at sa bandang Dagupan naman na kung saan nakaramdam din ng intensity 3 na pagyanig, nakakalindol lamang malapit dyan. Sa Pangasinan, Ilocos region ay 42 degrees Celsius ang inaasang heat index ngayon ninyo dyan, pero mas tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 3 daw yan ng hapon. So grabe pa rin ang alinsangan sa atin at sa bahagi naman ng Batangas, inaasahan din natin ang heat index sa inyo 44 degrees Celsius pero tataas pa yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At mukhang nakalimutan natin halos ang Tarlac, Central Luzon na kung saan inaasahang heat index sa inyo dyan 44 degrees Celsius.
Pero aabot daw yan sa grabing init, 49 degrees Celsius. So halos mag 50 degrees Celsius daw magiging heat index ninyo sa Central Luzon mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang kayo ang may pinakamataas na heat index ngayong araw. Well, tingnan natin dahil forecast lamang yan. Ingat pa rin sa mga taga Central Luzon dahil grabe ang magiging init sa inyo dyan at heat index. Uminom po ng maraming tubig dahil grabe ang init din sa inyo dyan. Mula naman sa bahagi ng San Jose, Occidental Mindoro, nasa ang heat index sa inyo dyan, 43 degrees Celsius, pero tataas pa rin daw yan hanggang 45 degrees Celsius ngayong 11 o'clock ng umaga. At mukhang yan na ang magiging pinakamataas na heat index sa inyo dyan sa Occidental Mindoro. Sa Cebu naman, inaasahan na heat index sa inyo dyan, maglalaro, 36 degrees Celsius po, pero tataas pa yan hanggang 38 degrees Celsius ngayong 11 o'clock ng umaga. Bagamat wala sa 40 degrees Celsius, dahil medyo gloomy kayo dyan at overcast, huwag pa rin balewalain dahil nasa extreme quotient pa rin ang status ng heat index sa ganyang kataas na temperatura. At sa atin naman sa katimugan ng Davao Region, sa Davao City, well, medyo pasok pa rin sa extreme quotient pero mukhang katanggap-tanggap na ito na mga kababayan natin. 35 degrees Celsius po ang expected na current heat index sa inyo dyan, pero tataas pa rin daw yan hanggang 36 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang ngayong 12 o'clock ng tanghali. Pero katanggap-tanggap yan dahil hindi naman aabot halos 40 degrees Celsius ang inyong heat index maghapon. Ganon din sa may Zamboanga Peninsula na kung saan nakakaranas kayo ngayon dyan ng malawakang ulan, kaya kasalukuyang 27 degrees Celsius lamang ang inyong heat index dyan, mababa dahil tuloy-tuloy ang inyong pag-ulan dyan mula pa nung isang araw. At makikita natin dito ay walang nakataas na forecast ng malawakang heat index sa inyo. Yan. So, i-double load natin. Baka hindi na-select ng maayos yung Zamboanga Peninsula. Well, titingnan natin ay halos walang forecast kayo dyan dahil nga po sa tuloy-tuloy po ang heavy rain showers dyan sa inyo sa Zamboanga Peninsula. Kaya inaasahang wala tayong masamang heat index dyan sa inyo sa Zamboanga Peninsula. At napakababa lamang 27 degrees Celsius ang expected heat index sa inyo. At kung makikita ninyo sa buong 7 days o buong linggo ninyo ay halos mga nasa around 41 degrees Celsius lang ang pinakamataas ninyo by May 27. Pero the rest below 40 degrees Celsius na ang magiging heat index ninyo nitong huling linggo nga po ng May. So walang magiging problema. Ang magiging concentration lamang sa amin ay sa bahagi nga po ng Nodo Luzon, kasama na ang Metro Manila at South Luzon na kung saan ay matataas at grabe pa rin ang aming heat index nitong huling linggo na ng May. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes and past 24 hours, ang Tuguegarao pa rin ang nangunguna sa napakagrabe ang air temperature na 38.4 degrees Celsius. Ibig sabihin, mas nangunguna pa rin si Tuguegarao, pumapangalawa lamang kami sa Caloocan na may 37.3 degrees Celsius na grabing init. Sa lowest temperature sa Baguio City, 17.8 degrees Celsius po, almost stationary lamang ang lowest sa kanila. Pero again, papaalahanin ko lamang po, may malapit po na pagyanig dyan sa may bandang Luna, La Union. At dahil malapit po yan sa Benguet at Baguio City, ingat po sa mga bumibiyahe, lalo na sa mga pumapanhik at pumapanaog mula Baguio City dahil baka magkaroon ng posibleng mga landslides. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Benguet o La Trinidad. Medyo tabi muna tayo at pakiramdaman muna natin at least 30 minutes kung wala tayong mapapansin na biglang paggalaw ng mga clips natin. Baka biglang magkaroon ng landslide, baka may madisgrasya po na mga kababayan natin biyahero dyan. So pinapaalahan na natin paulit-ulit ang mga kababayan natin. O kung maaari, iwasan muna dumaan dyan sa may mga matataas na clip na prone to landslide po para iwas disgrasya. Hindi natin masabi. Baka after certain hour, baka biglang magkaroon ng landslide po. Dahil nagkaroon nga po ng medyo malakas-lakas na pagyanig dyan sa may bandang kaluran ng La Union. Sa Inula naman, ang Borongan, Eastern Samar pa rin, nakaranas sila ng 63.9 mm na total rainfall. Until now, ay wala pa rin kami naitala na pag-ulan sa Caloocan, Grace Park pa rin. Sa ating outside humidity, moderate tayo at 72%. 1% itong itinaas since kaninang nakaraang isang oras. Pero sa ating atmospheric pressure,
nasa alanganin na thunderstormy tayo, 1,008 hectopascals, and steady ito since last hour. Malinaw lamang na wala po tayong ridge of high pressure area. Mababa nga po yung ating atmospheric pressure ngayon. At dahil nga po 1,008 hectopascals, almost 1,007, ay may mga posibilidad ang mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi o madaling araw dito sa parte ng Luzon. Hindi lang natin alam sa Metro Manila, depende yan sa laro ng easterly trade wind na may dalang water vapor po. Pero mas mararamdaman malamang yan sa may bandang silangan ng bandang Quezon Province na posible pa rin kayo magkaroon ng mga localized thunderstorms. Pero sa Metro Manila ay depende yan sa galaw ng water vapor pattern. High tide and low tide status ay nasa moderate pa rin na high tide, pero pababa na po ito in moderate. May mahigit 4 hours pa o halos 3 hour and 30 minutes pa to minimum low. At wala naman tayong nakataas pa rin na mataas na alon, pero yung easterly trade wind lamang ang pag-iingatan natin sa mga mangingisda natin sa silangang parte pa rin ng bansa. So wala magiging problema pa rin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM, iniasang lulubog po ito mamayang 6:19 PM. At ang ating buwan na 12% illuminated na lamang na waning crescent, malapit na pong mag-new moon, ay palubog pa lamang po ito ngayon at 60 degree elevation. So kaka-moonrise pa lamang nito kaninang madaling araw, 3:23 AM, at lulubog po ito ngayong hapon, 3:23 PM din. So stay constant time. 3:23 AM ng madaling araw nag-moonrise at ngayong hapon ng 3:23 PM naman ito lulubog. Ayan, makikita po ninyo. Sa mga nagtatanong, bakit parang ang gulo ng graph dito? Normal po yan dahil napakaalanganin natin sa equator coordinates, yung ating Pilipinas. So normal yan dahil yung curve, yung pinaka-curvature ng Earth, napakaalanganin dun sa graph ng measurement ng 80 degree elevation. Kaya ganyan lumalabas. Pero tama po yan, eksakto lamang na graph yan. So, wag po tayong magtaka kung bakit ganyan ang itsura ng graph. Napakaalanganin kasi ng Pilipinas. Nasa alanganin tayo ng Northern Hemisphere and Southern Hemisphere po. Kaya ganun yung nagiging itsura ng graph. Pinipilit kong gawa ng solusyon yung graph nito, pero hindi natin pwedeng baliin yung fact na yung ating coordinates sa Pilipinas base sa globo, sa Earth. Hindi natin pwedeng baliin yan, yung elevation. Na kung ano talaga yung location ng Pilipinas, dapat masunod yan. At kung ano yung magiging curvature ng Earth mula sa pinaka-centry point ng location dito sa Pilipinas ay masusunod yan. So, ganyan ang nagiging resulta. So, wag po tayong magtaka dyan. Hindi po yan erroneous. Tama lamang yan, nataon lang na alanganin ang Pilipinas between Northern and Southern Hemisphere. So, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para sa magiging weekend natin ngayong Sabado at Linggo. Well, as usual, partly cloudy ating maghapon. Mababa lamang ang chance na pag-ulan, 7 to 10%. Pero expected 35 degrees Celsius ang highest temperature natin ngayong araw. Bukas, ganun din, partly cloudy ating maghapon. Mababa rin ang chance na pag-ulan, 10 to 13% lamang ang chance na uulanin kami dito sa Caloocan. So, inaasahan sa buong Metro Manila na rin. Highest and lowest temperature expected, 35 degrees Celsius. Ang inaasahang highest temperature natin ngayong maghapon. And lowest temperature expected naman ay naglalaro 27 to 28 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita nga po at taumugma po yung Genesis forecast natin na maaapektuhan nga po ang kanlurang bahagi ng Visayas kasama na ang Palawan at kanluran ng Mindanao. Naalala nyo po, di ba? Yan. Hindi ibig sabihin necessarily ay nagiging bagyo po ang isang surface trough. Minsan, bumababa lamang yung kanyang convectivity, bumababa yung atmospheric pressure. Pero hindi ibig sabihin nagiging bagyo o low pressure area ito. Maaaring umabot sa pinaka-invest monitoring, depende kasi yan sa atmospheric pressure kung bumababa man ito. At makikita natin ang kanlurang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula, nakakaranas sila ng malawakang heavy rain showers ngayon dyan. Ayan, kitang-kita naman po. At ang buong bahagi ng Sorsogen ay nakakaranas ng malawakang pag-ulan. Point out natin sa heavy rain potential para makita natin ng mas malinaw. At makikita natin dito ang buong Zamboanga del Sur at maaaring ang buong Zamboanga Peninsula ay makakaranas ngayon ng malawakang heavy rain shower. So ingat po sa mga kapagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang na ang area ng Sultan Kudarat, Coronadal hanggang rest na ng bahagi ng dyan sa may bandang Maguindanao del Norte. Papasok na yan
ng Lanao del Sur and the rest ng Lanao del Norte at buong Zamboanga Peninsula. Heavy rain showers po, kaya ingat po sa mga pagbaha. Kung kailangan lumikas po dahil grabe po ang mataas na water vapor dyan at dalang ulan. At kung titingnan natin sa water vapor kung gaano kalawak ito, umaabot sa more than 50 millimeters ang buhos ng ulan dyan. Ayun, kitang-kita po. Nagkakaroon ng ilang convectivity. Kaya doon sa Genesis forecast natin, mula sa data feed ni ECMWF, ay ganyan yung propagation. Kaya may nakikitaan tayo, paglabas dito sa may bandang kanluran ng Palawan, ay posible pa itong maging low pressure area o magkaroon ng inverse deformation. Pero depende yan dahil around 30% yung forecast ng tropical cyclone strike probability or maapektuhan lugar sa buong Palawan, kanluran bahagi ng Visayas area. So mula sa bahagi ng Mindanao, kasama na ang Davao Region, nakakaranas din ng moderate and heavy rain showers, ang Davao del Sur, General Santos at sa dulo ng Davao Oriental at Sarangani nga po. So apektado din ang buong Kapatagan hanggang Davao City po. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. At wala naman sa bahagi ng Davao de Oro sa silangan o buong silangan ng Mindanao, overcast at mauulap din ang hipapurin at clusterized na heavy rain showers din ang nararamdaman ng mga taga Surigao del Sur, Agusan o almost Caraga area. Ingat po sa biglaang pag-ulan at biglaang possible flash floods po kabilang na ang Surigao region. The rest naman ng Northern Mindanao, bagamat katamtaman kayo dyan, asahan din ng mga biglaang isolated rain showers, moderate, light to moderate rain showers sa area ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental, dire-diretso na yan hanggang Butuan, sakop na Agusan del Norte. Asahan din ang mga kalat-kalat pag-ulan na sa ngayon medyo moderate, medyo umaaraw-araw pa dyan sa inyo. Pero anytime magkakaroon ng gloomy at mga biglaang kalat-kalat pag-ulan. Patawid naman ng west portions ng Visayas, well, inaasahan na po natin. Pinorcast na natin yan naman kailang beses na uulanin kayo sa kanluran ng Visayas mula Siquijor, Dumaguete, and the rest ng Negros region, especially sa kanluran ng Negros Occidental at Oriental. So maapektuhan ng pag-ulan hanggang dyan sa may bahagi nga po ng La Carlota at Canlaon. Maaaring abutan kayo dyan dahil overcast, maulap at mga isolated rain showers ang nararamdaman sa inyo dyan. Patawid ng Guimaras, Iloilo at malawakang heavy rain showers na ang nararanasan dyan. Sa Antique, pababa ng Bogusong Valderrama, pababa hanggang San Jose de Buenavista. Ingat po sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa mga folks ha. Maulan din ang parte ng Sebaste, Pandan at kasama na ang Hilaga dyan sa may bandang Aklan, Batan, Balete, hanggang dyan sa may bandang Dumalag o Rojas, hanggang dyan sa may bandang President Rojas sakop ng Capiz. Maulap at kalat-kalatin ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulong ang iiral sa may silangang bahagi nga po ng Capiz. So ingat po sa mga biglaang flash floods and localized thunderstorms just in case po na makaramdam kayo ng clusterized heavy rain showers po. Maghapon ba yan? Yes, halos maghapon pa rin po kayo makakaramdam ng malawakang pag-ulan, kabilang na ang buong Palawan ha. Ingat po dahil kayo ay nakakaramdam din ng malawakang heavy rain showers dyan. Kasama na buong Puerto Princesa hanggang Coron, Palawan na po yan. Dire-diretso. Kaya umaabot din sa ilang bahagi ng Southern Luzon, ng Romblon, Masbate at bandang Bicol region po ang mga pag-ulan. Siyempre, hindi ligtas ang bahagi ng Leyte ha sa Eastern Samar region sa magiging mas maulap at mga makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidat at pagkulog. So hindi natin masyado isa-isahin yan. Dahil mula pa kahapon binanggit na natin yan na aabutan kayo dyan lalo na sa buong bahagi ng Northern Leyte at Eastern Samar region. So ingat po sa biglaang flash floods just in case, kabilang na ang buong Southern Luzon nga po, kabilang na ang Bicol region sa may bandang Sorsogon hanggang Albay po. Ulanin din na ang taga Catanduanes, bagamat medyo mas moderate kayo dyan kahit papaano. Medyo magiging maaraw at gloomy. So, huwag din masyadong babaliwalain yan. Kaya lang, medyo wala tayong magiging komento. At least, kung uulanin kayo dyan sa bahagi ng Camarines Sur, medyo maganda yan para maibsan man lang ang grabing init. Dahil nga po, ilang araw na din tayong binababad ng grabe ang hot dry dyan sa Kabikulan na area. So, kung ulanin kayo dyan, at least kahit paano maibsan po ang init ng panahon. Pero pagdating sa bahagi ng Camarines Norte and the rest ng Quezon Province, Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, and the rest ng Northern Luzon, Central Luzon, at Extreme Northern Luzon, dating gawi lamang na magiging very hot, dry weather po ang ating panahon. So, iwasan pong magpa-dehydrate, uminom ng maraming tubig, at iwasan po
ang masyadong magbababad dahil po sa napaka-hot dry po ang ating panahon dyan. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na easterlies sa dagat Pasipiko natin sa silangan. Yan, tuloy-tuloy pa rin po yan. Wala tayong inaasahan na masyadong maulan. Malamang mahihinang typically isolated rain shower lamang, lalo na sa hapon kapag lumalamig ang temperatura natin dito sa silangan, patawid ng bandang kanluran ng Luzon. Pero generally ay tuloy-tuloy ang grabe ang ating init na mararamdaman. Malas nga lang dahil ang bahagi ng frontal system na magpapaulan ay ramdam lamang sa buong bahagi ng Taiwan at east portion ng China. Ngayon, sa may nagtatanong ay meron na po ba tayong umiiral na southwesterly trade wind? Sa ngayon, manipis pa rin po. At dahil nga po sa medyo tumataas na po yung anomaly, yung convergence dito sa may bandang Vietnam. Yan, sakop yan ng bandang Malaysia. Yan, dito sa may bandang Borneo, sa Kanluran. Kaya nakakaranas din sila ng mga moderate and heavy rain showers dyan. Masyadong mababa na po yung kanilang atmospheric pressure sa paligid na yan. Kaya malawakang pag-ulan po ang nararamdaman sa kanila. At sa may bandang Andaman Islands nga po o bandang India, nakaranas sila ng isang low pressure area at nag-umabot pa nga sa tropical depression category. So malawakan po ang pag-ulan pero hindi pa masyado ganon kalakasan ang daloy ng southwesterly trade wind. Medyo nakaka-cancel out pa siya dahil malakas pa rin po yung daloy ng ating easterly trade wind dito sa silangang parte ng bansa. Kaya hindi pa natin talaga ramdam yung pagpasok ng wet season. Bagamat nagsisimula na nga po ang transitioning papunta sa habagat season. Kaya lang tatagal pa nga yan ng halos mahigit 15 days pa. So baka mga second week po ng June talagang mas mararamdaman na natin ang mga pag-uulan na, yung malawakang pag-ulan sa Luzon. So medyo matagal-tagal pa at tuloy-tuloy pa rin tayo na makakaramdam ng mas maalinsangang panahon. Ngayon, punta tayo sa magiging tropical cyclone forecast. Bagamat wala pa rin talaga tayong inaasahan na may mabubuong anumang invest ngitong huling linggo ng May, pero yung pagtaas po ng anomaly dito sa may bandang Vietnam ay very favorable na nga po. Ayan o. So medyo may low pressure area na sa kanila dyan. Kung titingnan naman sa vorticity ay halos napakababa lamang na magkaroon sila ng vorticity o cyclonic circulation. So malamang very favorable lamang na convergence na nagbubunsod po ng malawakang ulan dyan sa may bandang Vietnam. So ingat po ha sa mga Pinoy natin sa bandang Thailand at Vietnam. Malawakan po ang magiging pag-ulan ninyo dyan. So ingat po sa biglaang pagbaha dahil kung maalala ninyo ay hindi pa sila nakakamove on matapos ang napakalakas na magnitude 7.8 na pagyanig. So, hindi pa sila masyado nakaka-move on. Ngayon, inuulan naman sila ng husto dyan. So, ingat na lamang mga folks. Pero sa Pilipinas, wala pa rin tayo inaasahan na anumang tropical cyclone formation o anumang invest. Ayan o, wala. Banda rito lamang sa may bandang Thailand o Vietnam at bandang extreme ng northern part ng Taiwan lamang. Bunsod pa rin ng frontal system development dyan. Malakas lamang yung jet stream kaya nagkakaroon ng swaying extension ng shear line dyan sa may bandang Taiwan na nagbubunsod po ng malawakang pag-ulan sa kanila. Hindi nga lang umaabot sa Pilipinas. Mula sa global spectral model natin ay patuloy pa rin tayo na iiralin ng malakas na easterly trade wind. At dahil sa jet stream, unti-unti nagkakaroon na ng forecast ng paghatak sa ating southwesterly trade wind. Kailan ba ito mas mararamdaman? Well, kung ipopost po natin, ayan, by May 29 na nga po, May 28, unti-unti nang nagkakaroon tayo ng mahinang southwesterly trade wind. Ayan o. O, di ba? Yung direction ng hangin mula sa katimugang bahagi at kumikilos na ito pahilagang north eastward. Yan. So, pagsapit po ng May 28 to May 29 ay medyo nagkakaroon na tayo ng mahinang southwesterly trade wind. Magiging maulan na ba sa Pilipinas? Sa ngayon ay hindi pa po dahil mahina pa lang naman yung convectivity ng dala ng mahinang southwesterly trade wind. Mahinang hangin pa lamang yan. Pero asahan po na magiging mas maulan po sa may bahagi nga po ng Vietnam, Thailand at Malaysia. Hindi pa masyado ramdam yan sa Pilipinas. Bagamat madalas nang uulanin ang parte nga po ng Palawan. At kanluran na rin ng Mindanao dahil sa combination nga po ng intertropical convergence zone dito na nagtatraverse hanggang Palawan at sasabayan pa ng mahinang southwesterly trade wind. So, yung magiging concentration po ng surface trap ay dito sa may bandang kanluran ng bandang Palawan.
Sa parte ng Luzon, medyo mababa pa yung percentage at na-forecast na lang natin yan, di ba? 5% pa lamang to 10% pa lamang maapektuhan ang Southern Luzon. So, hindi pa talaga umaabot sa bahagi nga po ng Luzon mula Metro Manila hanggang extreme Northern Luzon. So, kung titingnan natin ang tropical cyclone strike probability ngayong araw, yung latest output, makikita natin nasa 50% po yung probability na maapektuhan ang kalurang bahagi nga po ng Palawan. O, malinaw po yung analysis natin kanina, di ba? Ibig sabihin nga po, dyan po ang magiging focus ng mga surface trap at malawakang ulan. So, mas ramdam po ng mga taga-Kalayaan Group of Islands within 72-hour period ang malawakang pag-ulan kabilang na ang Palawan, west portions ng Visayas at west portions ng Mindanao. Sakop ang buong Zamboanga Peninsula. Bababa lamang sa may bandang dito sa may bandang Lanao del Sur, ilang bahagi ng Soxia General o Davao Region, mababa, 5% na lamang po. So, yung mga pag-ulan sa may bandang Davao Region ay medyo humihina na rin. Ang mas lumalakas ngayon ang concentration dito sa may bandang kaluran nga po ng Palawan. Yan. Maaari pang magkaroon niya ng low pressure area, itataas yan na pick-up ni Pag-asa. Pero yung probability of invest ay nanatili pa rin mababa. So, tingnan na lamang natin kung magkakaroon nga po ng convectivity dito. Na sa ngayon ay wala at napakababa lamang. Hindi man lang natin nakikita na aabot ito ng hanggang moderate man lang o invest. Wala. So, yun lamang ang ating masasabi so far na malawak ang pag-ulan. Pero yung tropical cyclone development ay nanatiling mababa. Nakipag-asa na lamang ang desisyon kung itataas nila yan sa low pressure area hanggang within May 26 po yan. Hanggang May 26 po yung forecast niyan. Ang ine-expect natin na magkakaroon ng pagtaas si Pag-asa at least medyo low pressure area. Pero sa ating analysis ay surface pa lamang yan na medyo mababa ang atmospheric pressure. Yun. Pero makikita natin dito ang parte ng buong bahagi ng Northern Luzon ay tuloy-tuloy pa rin tayong makakaramdam ng mas maalinsangang panahon nga po. So, yun lamang ang hindi magandang balita. Pero mag-iingat po sa maapektuhang lugar ng Genesis ng malawakang ulan. Tuloy-tuloy pa rin yan this whole end ng May 2025 po ng malawakang pag-ulan. At kitang-kita naman natin. At kung titingnan natin sa T96 hours period at makikitaan po natin yung pagtawid nitong malawakang surface trap na ito. Base sa Genesis din ay magiging maulan pa rin ang buong Palawan region. Ayan And then yung pagitan na yan sa may bandang West Philippine Sea o South China Sea ay concentrated po na uulanin kasama na ang mga isla dyan. So mag-iingat po sa mga Pilipino natin sa Kalayaan Group of Islands. Hanggang May 27 po yan ang extended forecast niyan. So ingat na lamang po pero wala pa rin tayo inaasahan sa paparte nga po ng Southern Luzon. Sa may bandang kaluran ng Visayas, mababa na rin na maapektuhan sila dyan. 10 hanggang 5% na lamang po. Yan. Sa ating mga computer models naman ay makikita natin dito mga surface trap lamang nabubuo at nagkakaroon ng mababang atmospheric pressure. So maaari itaas nga po ni Pag-asa yan bilang low pressure area. Pero sa atin, hindi pa rin natin matatawag yan na invest sa ngayon. Kay CMWF, makikita natin ay surface trap lang din ang umira sa may bandang Palawan. So malawak ang pag-ulan pa rin ang iiral this week. Kay NABGEM naman ay nagtaas sila ng agresibong low pressure area. Pagtawid sa may bandang Palawan, naging low pressure area siya. So, bahala na si Pag-asa kung itataas niya ito as low pressure area. Pero hindi po natin masasabi yan bilang isang aktibong low pressure area o investment lamang. Magre-rely pa rin yan sa changes ng atmospheric pressure o yung combination ng southwesterly trade wind dito sa may bandang timog kanluran ng bansa. Kung yan ay magkakaroon ng mix-up para posibleng magkaroon ng upward low convection dahil sa southwesterly trade wind. So, hindi pa natin alam yung confirmation dahil very disorganized pa rin ang forecast ng mga agencies natin dito sa ating PIMO weather page. Kamustahin naman natin yung ating latest status observation, lalo na sa ating air quality at latest measurement ng mga temperatura natin. Una, sa air quality, dito sa amin sa Caloocan, makikita medyo mataas po yung ating pollution. Mula kaninang 9 o'clock, tumataas po siya. So, nagkaroon ng unhealthy kami sa Caloocan. Magmask po tayo sa mga sensitibong mga baga. Bagamat ngayon ay bahagya na itong bumaba, maglalaro pa rin yung pagtataas ng ating air pollution po. Yan.
Magmas na lamang po tayo at mukhang stable na po yung ating graphs, at within 7-day graph natin ay nagkaroon tayo ng very pollution noong May 19, May 21 at kahapon May 23 po. Yan. So madalas po nagkakaroon tayo ng bad air pollution, kaya magmas pa rin po tayo, lalo na't medyo nagmo-moderate na naman yung ating air pollution dito sa Metro Manila. Probably dito sa amin sa Caloocan. So sa mga batang kangkalo natin, magmas po tayo dahil hindi maganda ang lagay ng ating air quality. At kung mapapansin ninyo, yung ating temperature and humidity, binanggit na natin kanina, as time goes by po, mula May 18, tumataas pa po yung ating yung ating air temperature. Yan. Makikita natin, mas tumaas po kahapon, umaabot pa ng 39 degrees Celsius, oh, ang naging reading ng aking aparato sa Caloocan. Kaya nagkaroon kami ng halos napaka-dry na humidity. Very dry kami, so malinaw lamang nagkaroon kami ng matinding hot dry kahapon. Delikado po yan sa posibleng CBI index. Buti naman, wala naman, at nakarecover din ngayong araw. Ayun, oh. So mukhang kahapon po nakapagtala kami ng pinakamababang humidity na umabot sa lowest of 30 o 31%. Grabing dry niya na. Yung atmospheric pressure, makikita natin mula nung isang araw mas bumababa po ito hanggang ngayong araw. So malinaw lamang po, wala po tayong ridge of high pressure area gaya ng binabanggit po ni Pag-asa. Bagamat again, yan ay official report ni Pag-asa, sundin pa rin natin. Pero magbabase po ako sa actual reading na aking aparato sa Caloocan pa rin. Yan. Kung ano yung lumalabas, yan po talaga ang aking susundin base sa aking lumalabas na reading sa amin sa Caloocan, na wala po talagang ridge of high pressure area. Sa ulat lindol, well, ito nga po, nag-post na po tayo agad dahil nagkaroon tayo ng intensity 4 na pagyanig. And as of 10:37 AM nga po, ay nakapagtala kami ng malakas-lakas na pagyanig. At lumabas sa data feeds ay magnitude 5.3. Kay PBOX ay magnitude 5.4 po. Northwest ito ng Luna, La Union. Ayan, oh. So nagkaroon na tayo ng ilang aftershocks. Ingat po sa mga kababayan natin, at patuloy pa rin ang mga aftershocks. Ayan, oh, 1.6, isang may 1.6 po. At medyo nagpaparamdam na rin sa may bandang Cagayan. Yan. So ingat po, sa gaya nating sinasabi, ay lagi po tayong lalong mag-iingat po. The more na mas kalmado po yung pagyayinig natin sa parte ng Nodo Luzon, ay lalo po tayong mag-iingat at maging alisto po. At ito nga po nangyari. Meron na tayong ikalawang magnitude 5.0 na itala sa bansa, which is dito naman sa parte ng kanluran ng Nodo Luzon. Yan. Naganap ito 10:36 AM naman sa record ng seismograph ni PBOX, at 10 km yung epicentral depth. Yan. Sa amin sa Caloocan 10:37. Well, malayo din yung distansya niyan. Mga 1 minute din yung delay. So normal lamang po yan mga folks. At kung titingnan natin sa ibang real-time world seismic monitoring, kung in-adjust na ba nila yung position, ayun, in-adjust na nga nila, nasa kanluran na rin ito, o southwest ng Bacnotan, La Union. Yan, so in-adjust na nila epicenter. So maliwanag po na nasa kanluran ng baybayin na ito ng San Fernando, La Union, o bandang Bacnotan, o Luna, La Union. So, ingat po sa mga kababayan natin ha, dahil nagkaroon ng at least intensity 3 na nararamdaman sa buong paligid na yan. Kabilang na ang Pangasinan at bandang Lawag, Ilocos Norte po. Yan. Lalo na sa may bandang Benguet at Baguio po, pakiramdaman po natin baka magkaroon ng landslide. So, pinapaalala na natin palagi yung mga kababayan nating biyahero dyan ha. Pakiramdaman nyo muna at least more than 30 minutes, at kung wala naman masyadong anomaly, pwede nyo na po i-resume yung biyahe. Yan, pakiramdaman nyo po muna, baka biglang magkaroon ng landslide dahil malakas-lakas din yung pagyanig nito dahil mababaw lamang ang kanyang epicentral depth. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, May 24, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 24, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga o halos magtatanghaling tapat na naman dito sa atin sa Luzon at Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa aking reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.